nag-reflect lang ako sa aking kaarawan. Ayan, dahil ako nga ay lumipas na. Tama lagi si Brad Ted, lilipas din yan. And looking back, okay, parang sabi ko, yung buhay na pinamuhay ko, we were in this restaurant kahapon kasama yung mga kaibigan ko. Talagang habang nagkakaedad ka, lalong nagiging, alam mo yun, nasuzoom in yun talagang ano ba yung mga gusto mo lang gawin. Kasi siyempre, ang dami mo na rin nagawa sa buhay and all. So nagkakaroon ka ng sense of focus. Kaya I was reminded again ito kasi alam ko na yung verse na to pero habang tumatanda mas nagiging totoo sa akin to. Sabi po sa Mateo 6:34, kaya nga wag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ang galing na to. Nung inaaral ko to, sabi ko tama naman si Jesus no? Ang dami nating minsang concern at minsan mga concern natin maaaring hindi mangyari naman. But that's not to say hindi tayo magpa-plano. Ngayon po, gusto ko lang i-share to. Tatlo lang po itong gusto kong i-share na out of this verse ay matututunan natin. Number one, yung realidad po ng mga hamon sa ngayon. Sabi, each day has enough trouble of its own. Sabi rin sa verse sa English version. So honest naman si Jesus. May mga hamon talaga sa buhay. Hindi niya sinabi na huwag kayong mag-alala, walang magiging problema sa buhay. Hindi. Sabi niya, in this world you'll have trouble. So, sinasabi niya, meron talagang haharapin kang problema. Isipin mo, may dala kang mabibigat na grocery bags para sa araw na to. Tapos idadagdag mo pa yung grocery bag bukas, next month, next week. Ala na, parang kandain mong karga. Hindi, pwede mong bukas kargahin yan pagkababa mo na tong karga mo ngayon. So, mag-focus lang po tayo sa mga kaya nating i-accomplish today. Okay, pangalawa po, yung walang kwentang pag-aalala para sa bukas. Sabi ni Jesus, do not worry about tomorrow. Kasi tomorrow will worry about itself. Kasi pag nag-alala tayo sa bukas, may inaalala ka pa ngayon, hindi mo na solusyonan yung ngayon, hindi mo rin naman alam kung mangyayari yung bukas. Ang ginagawa po ng worry, it drains our energy of today. Parang rocking chair yan. May sabi ng isang quote, parang worry is like a rocking chair. It gives you something to do, pero it gets you nowhere. Ibig sabihin, at maghapon ka nag-rocking chair, hindi ka naman nakalayo. And isipin niyo po si Peter, naglalakad sa tubig. Tapos tiningnan niya yung parating na waves, kaya siya lumubog. So parang, Peter, kaya mo lumakad ngayon, huwag mo na isipin, huwag ka mag-focus sa mga waves, yung what if and all ng tomorrow. And lastly, again po, totoo yung problema, walang kwenta yung pag-iisip ng tomorrow. Pangatlo, ang katapatan ng Diyos para sa iyong hinaharap. Yung katapatan ng Diyos para sa future mo. Ang biyaya po ng Diyos ay sapat, hindi lang para sa ngayon, kundi para sa bukas. Araw-araw pinuprovide tayo ni Lord. Di ba, give us this day our daily bread. Kaya nga hindi weekly, hindi monthly. Kasi kung monthly, baka next month ka na tumawag kay Lord. Daily, para bukas ng umaga, new set of grace, new set of mercy, tatawag ulit tayo kay Lord. Yun na naman gusto ni Lord sa atin. Anak, magtiwala ka sa akin everyday. Yung mga problema mo bukas, huwag mo intindihin yan. Kasi bukas, nandun din ako bukas, aalalayan kita sa problema mo sa ngayon. So ano man pinagdaanan po natin problema, mag-focus po tayo, Lord, ito yung problema ko for the day. Kalusugan yan, pera, relasyon, ialay mo kay Lord kasi hawak niya ang future. Do not be afraid of the future. Be in a relationship with the one who holds the future. So again, kilalanin mo yung hamon sa ngayon, okay? Huwag kang mag-alala para sa bukas at tandaan mo ang faithfulness ni Lord available sa iyo mula ngayon magpakailanman. Ulitin ko lang po yung verse na binasa ko para sa mga na-late ng tune-in. Mateo 6:34, kaya nga huwag ninyong alalahanin ng bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa Kanya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ay magdasal, Panginoon, salamat po sa assurance na even yung aming kinabukasan, yung future namin kayo may hawak. May mga inaalaw kang pangyayari sa ngayon upang maging matatag kami bukas. May mga challenges sa ngayon upang kumapit kami sa iyo araw-araw. So Lord, hindi mo naman sinabi na kayo na bahala dyan, makita-kita tayo sa future. Lord, kasama ka namin in the midst of the storm. Kaya Panginoon, sa mga taong pilit na kine-carry yung mga problema pa sa hinaharap, tulungan mo sila just to face the challenge ngayon. At alam namin one day at a time, makakasama ka namin at kasama ka namin araw-araw. Salamat Lord sa lakas ng mga nakikibaka ngayon sa spiritual, physical, emotional, financial, mga nasa nagda-dialysis ngayon, nagki-chemotherapy, lumalaban sa hamon ng karamdaman. Lord, in the name of Jesus, strengthen them today and nawa tumawag sila sa iyo araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.